beloved Boss Mike Cervera. So ngayon, mga kababayan ko, dito naman puntan natin tong isang itong red tagger. Oo, si Loren Badoy, mga kababayan ko. Abay, binanatan po ng ganito ang ICC. Oo. Tingnan nyo ho, mga kababayan ko Basahin natin. Hindi ako nagtataka na nangyayari ito sa mga ICC. O, tingnan nyo. Asshole daw, mga kababayan, no, na ito. Galit na galit. Paulit-ulit ko na itong nakita sa buong panahong nagtatrabaho ako para kay PRRD. Ito, baliw ito. Oo, Kapag ka ginalaw mo siya, magbabayad ka at hindi na niya kakailanganing magtaas ng daliri. Oy, grabe Masyadong itong mga panatiko at membro ng kulto ni Duterte. Tingnan nyo mga kababayan ko. Ito natalakay natin kamakailan sa Bingador kasama po itong kilalang profesor. Ano po? Si Prof. Ed Tayaw, mga kababayan ko. At pinaliwanag kung ano man po yung nangyayari ng mga usapin patungkol dyan sa ICC, mga kababayan ko, wala hong kinalaman si Rodrigo Duterteng nakakulong na matandang tarantadong yan. Wala mga kababayan. Walang kinalaman. Kaya ito, ewan ko bakit itong mga DDS, kapag ka po may mga nangyayari sa mga tao o sa mga institusyon na may kinalaman po sa kanilang idolo, diyan, lalong-lalo na kay Digunyo, mga kababayan ko, parang ikine-credit nila sa kanila no? Na kaya nangyayari yan sa inyo dahil sa amin, ginawa nyo yan kasi kay Digong, ganyan. Tulad ho netong pangangatwiran ho na ito. Tingnan nyo ho, mga kababayan, yung pangangatwiran na yan. Yan po ba'y tama? Di po ba? Mukhang malala na ho yung mga tama ng mga ulo ng mga kulto ni Duterte, Ginagamit nila yan. Ay, sige nga ho, tanong ko. Bakit ginawa pala yan? Di ba pinagbibintangan nyo si General Torre, balikan natin, na na may kasalanan kung bakit nakulong si Duterte sa The Hague at kung bakit nakuha ng Interpol sino may kasalanan? Si General Torre dahil daw pagsunod kay Pangulong Bongbong. Ngayon, ang tanong ko, nasaan na si General Torre ngayon? Matatapos na ang kanyang pagiging 4-star general, meron pa ho siyang nakaabang na trabaho. Samantalang etong mga ito, mga kababayan ko, na walang ginawa kundi mag-red tag. Ano po? Lahat na lang mga kababayan, ni red tag nito. Kaya nga ho ito kinasuhan ni Autumn Arroyo, na etong mga ito mga nagbayad ho ng milyon. Oo. 'Di ba? Talo sila. Kasi yan, ganyan ho, ugali nila. Mga kababayan ko, lahat na lang ng mga gusto nilang birahin, hindi na ho nila piniprenohan. Sige lang ho sila ng sige. Oo. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan ko, ano na nangyari? Wala na. Kaya etong mga inuugali ng mga kulto ni Duterte, yan din po ang nagpapahamak lalo kay Duterte sa ICC. Imbis ho na mapaboran yung pong mga kahilingan ni Duterte, wala ho. Hindi ho napagbibigyan. Gawa ng mga bunganga netong mga ito sa pangunguna ni Sara Duterte, nila Pulong Duterte, nila Basti Duterte, Kitty Duterte, at ng mga alipores nila, 10 ng mga vlogger nilang mga tatanga-tanga. Ano po, mga kababayan ko, na hindi natin alam kung sinasadya ba talaga nila. Yung madiinan ng husto si Rodrigo Duterte o ayaw na nilang palayain pa. Mga kababayan ko, ewan ko, dalawa lang yan. Tatanga-tanga ba talaga sila o may plano sila na hindi na talaga nila gusto na makalabas pa si Rodrigo Duterte? Di po ba? Tingnan nyo, ayan mga banat. Pati ba naman ang ICC? Piling nila dahil kay Rodrigo Duterte lagi. Ang dami-dami nga diyang nakakulong. Ilan ba ang Ilan ba ang mga nakakulong na dyan
na mga kamukha ni Duterte. Napakarami na nila. So, ibig sabihin, si Rodrigo Duterte lang ang nakakulong dyan. Oh, isama nyo na si Bato tsaka si Bongo, malapit na. Dahil nga kamakailan, lumabas na nga yung balita na etong si Bato de la Rosa ay huhulihin na nga, di po ba? Kaso mukha yatang napigil-pigilan ng konti. Hindi yata natuloy. Di ba? Tingnan nyo, nanginig din ng backlog ni Bato eh. Hindi niya alam kung saan niya isusuot yung kanyang sarili. Ngayon, Paskong-Pasko, nasaan kaya si Bato de la Rosa? Pag kaya na iuuwi ng bahay, baka mamaya napostihan na ho yung bahay nila o nasundan na ho ng mga operatiba, baka ho magpasko rin si Bato sa kulungan kasama nino ni Sara Diskaya. Yan, mga kababayan ko. Di ba? Kaya alam nyo, mga kababayan ko, itong kulto ni Duterte, desperado na ho itong mga ito. Lahat po sila. Tingnan nyo yung mga utak, kung paano mag-isip. Tulad nito, laging sinisisi ang ICC. Tapos, kapag may nangyari sa ICC, dahil daw kay Duterte sa pang-aapi. Inapi po ba ang tanong ko ito inapi ba ng ICC si Rodrigo Duterte? Hindi naman po bagkus nga inaalagaan siya dun eh. Galing mismo yan kay Elizabeth na maayos daw ang kalagayan ni Rodrigo Duterte sa kulungan. Pero etong mga alipores na nagpapagulo, ewan ko kung sobrang sip-sip lang nila, kaya sila ganyan, ganyan sila. Mga twiran, ayan, sino-sino, mga kababayan ko, sila Greco, etong si Badoy, etong si Celes, etong si Bondok, at marami pang iba. Yung pong mga sinasabi po nila, mga kababayan ko, dinaig pa ho mag-isip ang elementary sa pangangatwiran. Opo, pag nag-isip ng katwiran, mga kababayan, dadaigin ng mga elementary yan. Oo, mahihina eh. Ang hihina ho ng mga kukote sa pangangatwiran, kaya ho lalong napapahamak ang kanilang poon na si Rodrigo Duterte, mga kababayan ko. Wala. Oo. Bato, Bongo, Sara, kulong na sana. Naku, malapit na ho. Ayan, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dyan sa mga alipores ni Duterte? Kasi talagang mga kababayan ko, talagang yung mga banat pang-desperado na. Kung ano-ano na lang, di ba? Gawa na lang ng mga ka-fake newsan. Kamakailan, mga kababayan, ang kanilang binabanatan si Ramil Madriaga, na sinasabi daw, mga kababayan, ni Ramil Madriaga magkaklase daw sila sa isang eskwelahan, San Beda yata, mga kababayan ko. Hindi ko alam kung hindi ko na matandaan. Pero yan po yung pinapakalat ho ng mga DDS para sirain ang kredibilidad. Nung nagngangalang Ramil Madriaga, yun naman pala, hindi pala ganun ang sinabi. Sila lang, mga kababayan, ang gumagawa ng kwento, gumagawa ng intriga para meron silang masakyan at meron silang maikontent at ipalamon sa kagaya nila na mga tatanga-tanga at uto-uto sa kagaya nila na uto-uto at tatanga-tanga din. Ano po, mga kababayan ko? Yun po yun. Our beloved Boss Mike, Sevilla.